Hi guys, good morning guys. Patuloy tayo magbasa ng Bible guys. So, bago ang lahat, paki-share muna para sa gustong mabasa sa Bible, wala sila Bible. Maminaw na lang sila kung gusto nila. Kung gusto lang ha, wala ni pinagsanay. So, dili na ta mo continue sa chapter 17 sa Genesis. Ang pagtutuli ay palatandaan ang pagtutuli palatandaan ng kasunduan. Nang siyam na siyam na taon na si Abraham, siyam na siyam, so 99 years old na si Abraham. Nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangunahing Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y nakikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abraham, sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon pinagawa kitang ama ng maraming bansa. So dati pala yung si Abraham, ang pangalan niya ay Abram. Ngayon gideclare siya sa Panginoon na siya ang tawaging ama sa lahat ng bansa. So gikuan siya, gibalhin na ang iyang pangalan na siya sa Ginoo Abraham. Ang ibig sabihin ay siya ang ama ng lahat ng bansa. Siya ang ama. Kay tagaan man siya og daghan kayong lahi. Dili sa pamamagitan ni Sarai, kasi yung si Sarai na iyang asawa dili man mga anak. Dito siya katukang katulong ni Sarai, iyang asawa. Mautoy ka ng gigamit sa Ginoo aron makuan ba mataw ang mga lahi ni Abraham. So Abraham na ang iyahang pangan. Ang ibig sabihin pala ng Abraham, siya ang ama ng lahat ng bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa inyo ang inyong magiging lahi, ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan. Ngayon bilang isang dayuhan, ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. So, sa gipangako sa Ginoo, iyang gipromise sa Ginoo ba na kana ganing padaghanon niya ang lahi ni Abraham. Unya, ang tanan na bansa iyang ihatag bilang isang dayuhan. Ngayon bilang isang dayuhan, ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon. Sila na ang tag-iya hangtod sa hangtod, no? Habang panahon, pag-aari nila ang habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Mauna ang gideklara sa Ginoo sa ilaha nga kana gani ang tanang bansa siya ang nag-iya, din kana ganing padaghanon niya iyang lahi, unya ako ang ilang tahoron na kana gani ilhon na Diyos. Ug wala nilain pa. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "Ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. At iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan." So mauna siya di ay na magpatuli ang tanang lalaki. Kay mauna siya ang kanang sugo na ang utos na sa Ginoo ngadto kang Abraham para makuan ba kanang palatandaan na sign na kanaganing mauna ang sign nga tahuro na ilhon nato nga siya lang ang Diyos. Tapos kanaganing ang katong tanan niyang gipampromise na ikaw ang mag-ari ng manag-iya sa tanang bansa. Mauna siya ang palatandaan ang pagpatuli. Nagisugo sa Ginoo. Kailangan ang tanang lalaki magpatuli. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. At iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Mauna siya ang kanang sign ba sa ato ang kanang sa kanang Bisaya pa kanang kuan na siya kanang ganing sign na siya sa ilahang sinabutan. Sa ilahang pagsabot ni Abraham ug ang Ginoo. Maunay sign ang pagpatuli.
murag tahod ka o hinggalang ka sa kanaganing inyong kasunduan kung magpatuli ka. Pero wala dai pagpatuli, murag wala ka nag ano ba, wala ka ni galang sa kasunduan na gihimo sa Ginoo. Kung dili magpatuli ang usa ka lalaki. So mao na siya ang ibig sabihin ng pagpatuli. Lahat ng lalaki, sana ba yun? Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin. Pagsapit ng ikawalong araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan. Gayon din ang mga aliping binilis sa dayuhan. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan sa ating walang katapusang kasunduan. 8 araw pa lang gani, pwede na palang tuliin. O dati, 8 araw pa lang gikan sa pag-anak, 8 pa lang kaadlaw, tulio na. Para mailag yun ang kanang kuan ba, ang kanang sinabutan, ang kasunduan nga to sa Ginoo ni Abraham. Nahinsunod sa kanaganing iyang mga utos ba, iyang mga kanaganing sa to yang gipang istorya kang Abraham. So bilang pagsunod, bilang paggalang, kailangan 8 araw pa lang gikan sa pag-anak, ang lalaki tulio na. Karon gani kay naana sa 10 years old, 13 years old, dugay gani kay tulion. So, sa unang panahon, 8 pa lang kaadlaw gikan sa pag-anak, tulio na. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan sa ating walang katapusang kasunduan. So ang kasunduan naghihimo sa Ginoo katong naa pa si Abraham. Hangtod karon mao gihapon ang buhaton kay katapusan o kanang kasunduan na walang katapusan. Hangtod sa tanan ng mga tao, hangtod na mamatay na pud ang mga tao niya, ana pud mga anak sa mga kaapu-apuhan, mao gihapon sundon gihapon siya kay walang katapusang kasunduan. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa inyong asawa, kundi Sarah. Sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya na at siya'y magiging ina ng maraming bansa. So, ang Sarai dati na asawa ni Abraham, si Abraham nagiging Abraham. At si Sarai naman ay siya ang kanang ina ng lahat ng bansa. So, gibago din ng Panginoon ang pangalan ni Sarai, nagiging Sarah na siya. Na ang ibig sabihin ng Sarah ay siya ang magiging ina ng lahat ng bansa. Bansa means mga tao. Kay, di man mahimo ang bansa o tao. So, siya ang ina ng lahat ng bansa. So, si Lord talaga ang nagkuan sa ilaha og pangan. Naghimo og pangan sa ilaha. Grabe sila no, swerte kay sila gid ang nakaistorya. Swerte kaayo si Abraham kay siya gyud ang nakaistorya sa Ginoo, sila ang kanang siya ang kanang himong naa sila kasabutan. Unya ang Ginoo pagid ang naghimo og pangan sa ilaha. Sila ang una kato si Noe og si kuanto no, si Noe og si kanang Noe og si sabutong ano Adan og si Adnoy naman, Adan og si kana ganing kuan iba. Sunod sila si Noe. Karon na po si Abraham na po. And then magiging lahari mula sa kanyang mga sarinlahi. Ay naman to. Sapagkat siya'y pagpalain ko magkaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina sa maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi. So muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sarah, maglilihi pa ba siya? Gayong siya'y 90 taon na. So, sa pag-istorya sa Ginoo sa iyaha, nag-iingnan siya na siya'y mahimong amahan sa tanang bansa niya. Si Sarah po siya'y mahimong inahan sa tanang bansa. So, mura siya nahimuot ba siya ang kaugalingon nga nganong nakaingon man ang Ginoo sa iyaha, magkaanak pa ba siya na 100 na iyang edad. Unya si Sarah po, 90 na ang iyang edad. 90, hay naman to. Maglilihi pa ba siya? Gayong siya ay 90 taon. So 90 na si Sarah ba? Sa iyang hunahuna, mura siya nagkatawa nga mga anak pa ba Sarah na 90 ng edad, siya 100 na. At sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin?
Kaya't sumagot ang Diyos, hindi ang asawa mong si Sarah ay nagkakaanak hindi ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. So ang sabi niya sa Panginoon, sabi niya, ngano man di ayo kang Ismael na lang manalahi ang buhatan na sa Ginoo ba, mag-anak ang kuan ni Ismael kay sila gani tiguwang na, murag dili kay siya makatuo ba, murag nagduha-duha siya kay tungod ang ilahang edad tiguwang na sila. Unya kani si Sarah wala na nga naghinupos na ba, wala na ikanang kuan, wala na siya regla ba, so dili sa iyang hunahon dili na gina mga anak. So ingon ang Ginoo, makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay kaya't sumagot ang Diyos, hindi ang asawa mong si Sarah ang magkakaanak ng isang lalaki. Sabi niya, di ba sabi niya si Ismael na lang, siya dili, si Sarah gyud ang mga anak ng isang lalaki. So mao nag-ingon gid sa Ginoo sa kang Abraham, ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Gibunya ka nag-idaas Ginoo, ang siya pag ginag-ingon nga mao na ang imong pangan, manganak siya o sa lalaki niya, mao nang imong pangan, Isaac ang imong pangan sa iya. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, kaya di ba si Ismael man to ang iyang anak dito kang kuan katulong ni Sarah. So tungkol naman kang Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac, na isisilang ni Sarah sa isang taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. So ingon niya, magkana po imong plano nga mauna ka ng sa kang Ismael, tungkol kang Ismael, o ako sa siyang pa kanang tagaan og daghan nga lahi, ug paanakon panako siya og kanang duha ka prinsipe. Mao po nang iyang declare sa anak ni Abraham kato si Ismael. So pero si Sarah, ako gid siya kanang mga anak siya og usa ka lalaki nga panganlan nimo og Isaac. Nang araw ng sa sunod tuig mga anak siya, mao ni gi-declare sa Ginoo kanang sugod karon pagbalik nako sunod tuig mga anak na si Sarah og usa ka lalaki. Nang araw nang iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Maging ang aliping ipinanganak doon o binili si Abraham ay 70 o gituli niya ang tanan kuan ni gilihok dayon ni Abraham ang katong giingos Ginoo sa iyahan, ang tanan lalaki tulion o mao to iyaha dayon gipangkuan dito tanan ng mga lalaking bata na iyaha dayon gipatuli tungod kay nahuman ni sila og sabot sa Ginoo. Daghan kay sila gisabutan about sa iyang asawa si Sarah, about sa iyang anak si Ismael, then ang katong pagpatuli. So gibuhat dayon niya pagkahuman. Nganong iyang gibuhat? Tungod kay mituo siya sa Ginoo. Kay ang uban kung unsay ka nang sugos Ginoo, dili mabuhat kay tungod wala mituo sila sa Ginoo. So siya kay tuo siya sa Ginoo, ang tanang gisila sa Ginoo iyaging gituman. Kaya nga napili siya sa Ginoo tungod kanang nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Abraham na matinud-anon. Kaya nga tinawag siyang taong matuwid. Kay dili man gud tan-awon sa Ginoo ang ato adiri panlabas kundi sa panloob nato ang tan-awon sa Ginoo. Kung unsa ang sud sa atong kasing-kasing mao na ang tan-awon sa Ginoo. So nakita man ni Abraham ang kamatinud-anon ni Abraham, ay nakita sa Ginoo ang kamatinud-anon ni Abraham, kaya siya ang napili na tagaan og kasunduan or kasabutan. So mauto gitupad dayon ni Abraham ang tanan ng mga gipang istorya sa Ginoo sa iya. So si Abraham ay 79 na taon Si Abraham ay 79 na taon na nang tuliin. So siya po, kaysa una katong wala pa sila nagkaistorya nas Ginoo, wala pa sila nagsabot nas Ginoo, wala pa sila kasunduan, wala pa sa to siya natuli. So sugod ni ato nga time nga panahon na nag-istorya sila, so siya po nagpatuli na bisag ang iyang edad is pila na 99 na ang iyang edad, nagpatuli po siya. Kay tanan man nga lalaki ang gisugo sa iya na tulion bilang kasabutan. So mao na nagpatuli po siya. Tinuli sila sa ito. Si Abraham ay siyam na taon na nang tuliin. Si Ismael naman ay 13
So si Ismail naman atong panahon na ay labing tatlo. So 13. Well, next Dios 13. Pilpas Dios. 13, labing tatlo. Oh, labing tatlo. Oo, 13 nga. Tinuli sila sa parehong araw. At noon ding araw na yun, tinuli ang kanyang mga alipin. So, ipinangako sa pagsilang ni Isaac. So, gipangako tapos Ginoo nga sa sunod taon mga naksi kanang Sara og isang lalaki na ang ipangalan ko no ay Isaac. So, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sa tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tulda. Walang ano-ano may nakita siyang tatlong lalaki na katayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila yumuko nang halos sayad sa lupa ang mukha. At sinabi, mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. Dali-daling pumasok sa tulda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinagluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng kiso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? Naroon po sa tulda. Sagot naman niya, sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tulda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at si Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik? Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham. Mayroon bang hindi kayang gawin kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika. Hindi po ako tumawa, ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. So may bisita silang dumating no at mauto ilang gihandaan, nagluto sila ng tinapay, nag-ihaw sila og kana ganing kuan, nag-ihaw sila karnero nya ilahang gihanda ato sa ilahang panauhin. Katong panauhin mauto ang katong gisugo sa Ginoo. Mga anghel to sila gisugo sa Ginoo. Ug ingon na sa ng anghel na kana ganing habang kumakain sila nangutana siya kang Abraham kung nasaan si Sarah. Si Sarah po dito na sa kana ganing kuan, naglilira po ba dito sa likod sa kana ganing ilahang gikaunan. Unya ingon si Abraham to alang nganuman siya. Pagbalik namo sunod tuig mga anak na siya. Mao to nakabati man Sarah, nagkatawa siya sa iyang una-una kay tungod kung dili ko ng mga tiguang na sila, mao na sila mga anak hinuon kana gani. Pwede pa ba kuno na tiguang naman sila mga anak babadi ay nya ang iyang huna-huna siyempre ang Ginoo nakahibaw mas huna-huna. So nakahibaw sila sa huna-huna kung unsa ang kanang reaksyon ni Sarah pagkabati niya. So ingon ang katong mga panauhin nila mga bisita anghel, ingon sila na may dili ba mahimo sa Ginoo nga bisag katiguang na nila ba kuno pwede na siyang walay imposible, ingon pa walay imposible sa Dios, ang tanan posible. Kana kay giingon sa Ginoo may tabo gina siya kay walay dili mahimo sa Ginoo. Sa pag-unsa na din ha
pwedeng himuon sa Ginoo tungod kay gamhanan siya. So hingin sa nawala siya na si Sarah ba kay nang naihibawan man siya ng katawa, ingon na siya wala mo kuno sing katawa. Ingon na kanang ayon na pagpanggarab kay hing katawa kag yun. Na mauto na uwaw na si Sarah kay nahibawan siya kung unsa ang iyang reaksyon pagkabati niya na mga anak siya. So syempre murag sa ato apong kanaganing sa ato apong kuan ba sa ato apong feelings pud ni atong higayon na kung kita pud ang nasa sa papel ni Sarah. Murag itag ka ng mahimuot ba kay syempre tiguwang na unya ingnon kang mga anak, no? Pero kay si Abraham patinud-anon gid ngadto sa Ginoo, mituo gid siya sa giingon sa Ginoo. Ya syempre si Sarah kay dili man tumaw ang kanaganing ang kausap sa Ginoo naa sa iya ang pagduha-duha. Unya kay syempre masunod gid siya kay syempre asawa man siya ni Abraham. So mauto pagbalik. Tulog kang tumawag ka. Nanalangin si Abraham alang-alang sa Sodoma. Pagkatapos umalis ang tatlong lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang umalis ang tatlong lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Kaya sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ang sabi ng Panginoon, akong tug-anan ni si kanang Abraham. Sabihan ko siya kasi siya ang napili ko na siya ang ama sa lahat ng bansa. So sabihan ko siya sa plano ko doon sa Sodoma at sa Gomora. Ang sumbong kasi sa akin, maraming mga sumbong sa akin, narinig sa Ginoo ang mga pag-ampo sa mga tao dito na mauna ka nagtawag ko sa iya na grabe na gyud ang kasalanan dito, ang grabe ang nahimo na sa bansang Sodoma sa kanaganing grabe na ang mga nahimong kasalanan. Kaya hingbaba siya og iyang tan-awon dito, obserbaran niya kung tinuod ba gyud ang mga sumbong sa iya. So mauna ang iyang gingadto kang isumbong kang Abraham. So pagkahuman nang lakaw na sila ngadto padung sa Sodoma. Kaya sinabi ni Yahweh takot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya bababa ako noon at alamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? Ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin niyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Yahweh. Wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako'y isang hamak na tao. Hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 40, 5 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 yun, tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 yun, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung
Sarado mo ngayon, Diyos. Huwag sana. Kung 30 lamang ang mabuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod. Alang-alang sa 30 yun. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas pa po ako. Kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod. Alang-alang sa 20 yun. Muling sagot sa kanya. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod. Alang-alang sa 10 iyon. Sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. So daghan kay siya pangutana si kana gani kuan. Daghan kay pangutana si Abraham. Ingon siya kay tuwa mo ko dito si Gotag niya. Ano pamangkin niya doon sa Sodoma. Nagtanong siya na kanang Panginoon kanang halimbawa lang kung naa ditoy kanang dito na lungsod naa ditoy kanang 50 ka tawo ba ang maayo. Imuha pa ba to siyang wasakon gyapon? Nya ingon ang Ginoo dili. Sunod 40, sunod 30 hanggang naabot siya pangutana na kung napulo na lang ka tawo didto ang maayo. Imo gihapon siyang wasakon tong lungsoda. Ingon ang Ginoo dili. So nagpasalamat si Abraham kay tungod si Lot dito tuwa ba nakapuyo dito sa sa dito nga lungsod. So mauna nga iyahagi kikulit ang Ginoo pangutana kay basi og maapil si Lot to sa iyahang kana ganing kuan iyahang kapungot ba. So ang labis na kasamaan sa Sodoma nang gabing dumating. Hindi ko pa rin wasakin ang So hanggang dito na lang pala tayo guys kasi ang haba na ng minutes na naano natin. So mauna siya kung sa usad ay kalungsod bisag pila ka milyon ang tao, bisag pila ka milyon ang nakapuyo. Kung naay napulo lang ka tao, katinud-anay nga to sa Ginoo. Iyahang iligtas ang katong tinud-anay nga nagkuan nga to nag-serve o nagtuo sa Ginoo. Dili niya so naay kana ganing naabotay chance ba nga maluwas ta kay tungod tinud-anay ang atong pag-serve nga to sa Ginoo. Kay siya may nag-ingon, gipangutana gyud siya ni Abraham, grabe ang sukit-sukit ni Abraham nga to sa iyahana. Kung naalang ba 50 ka tawo, 40 ka tawo or 30 ka tawo, 20 hanggang naabot to sa pangutana sa Abraham kung halimbawa lang Ginoo, kung naay napulo na lang ka tawo dito nga maayo kanang nagtuo sa imuha gihapon ba tong wasakon tong lungsoda? Ingon si ang Ginoo na dili. So matanaw gid sa Ginoo kung naa ba gyud dito makita niya ba kung naa ba dito kanang tinud-anay nga tong nagtuo sa ihaan ng lungsoda. Kung naa di tinud-anay, so may chance ta na maluwas o may chance ta na kana ganing dili apil dito sa iyahang kuan sa iyahang buhaton dito na atong nga lungsod. So sa sunod na lang hanggang sa susunod na to na video guys kay sobrang haba na ang naano natin. So doon natin i-ano yung kung unsa naghihimo ato sa Ginoo dito ato nga lungsod. Kung kinsa ang mga naluwas niya ato nga lungsod. So thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, share and kanang comment. Thank you for watching.